So hello guys, the topic today is about homogeneous linear equation of higher order o mas kilala bilang auxiliary equations. So gets guys? So this topic is under sa differential equation subjects. So game. So meron tayong tatlong case na madalas na nagagamit. First, the case 1 if the roots is distinct. If ito lang yung mga whole number, fractions, ganun, hindi siya imaginary. Yung imaginary, yun yung letter I, di ba? Wait lang. Ba tayo mapilitan? Then next, dito naman tayo sa pinaka-formula or format na kailangan sundan natin when it comes sa case 1. C1 e raised to mx plus the C2 e raised to m2x. Yung m2x yun yung root number 2. While plus then the numbers of kung gaano karami yung roots na meron ka. Tapos ito rin yun guys. So mamaya makikita niya paano yung pattern niya. So when it comes sa quadratic naman, y is equal sa c1 e raised to mx. C2, ito, nalalagyan lang siya ng x. Then kapag nadagdagan na pag tatlo na yung roots mo, magiging na siyang x squared. Kumbaga x1 lang to, dito nun mag-add ka lang ng plus 1 para maging 2. Gets guys? So next tayo. Hanggang sa maging infinite, yung pinakadulo ng number na nakuha mong roots. So next, the imaginary, the format niya is y is equals to ax plus c1 sin bx plus c2 cosine bx, wherein the b is always positive. And always positive. And the format for the imaginary is a plus bi. Gets guys? So to get the roots guys, wait pa tayo magsulat? Ayun, to get roots guys is what? Using quadratic formula, negative b, positive negative b squared minus 4ac. If it is a ganito yung format niya na guys pag quadratic, no? Quadratic is square lang. Pero kapag cubic, nagiging 3 na yan. Hindi na siya applicable sa ganitong formula. So pag quadratic, dapat naka-square lang. So ito yung gagamitin natin yung formula. So from quartic is 4, is para ma-less yung, di ba, x raised to 4 yan. Para maging cube to guys. Siyempre pag x raised to 4 yan, hindi siya pwedeng gamitanan ng quadratic formula. Pero kapag cubic yan guys, x cube, hindi rin siya pwedeng gamitin ng quadratic formula since quadratic is applicable for naka-square lang, which is x squared. Ayun o, naka-square lang. Ito yung quadratic. So kapag quartic yung given natin guys, proceed tayo sa synthetic guys. Pag nag-synthetic tayo, makakuha natin is cubic. Pag cubic na guys, mag-synthetic ulit, mapupunta ka sa quadratic. Pag nasa quadratic ka na, pwede kang gumamit na quadratic formula or factoring guys. Gets? And then pagkatapos nun, makakakuha na ng tamang sagot guys. Gets? So pag quartic, gamitanan siya ng synthetic. Pag cubic, gamitin mo ay synthetic. Pero pag quadratic, factoring or quadratic formula. So gets guys? So proceed tayo sa ating first example para mas maintindihan nyo. Wait lang. Try kong palitan yung ballpen. O game. Then, dito guys, bago tayo mag-proceed, meron tayong tinatawag natin na differential operator. Pag dy is equivalent yan is dy all over dx. Pag d squared y, ito ay ang second derivative. Pag cube naman guys, is third derivative hanggang dny. N is the number of derivative, so dnx ay dny all over dxn guys. Gets? So pag dy, first derivative. Pag d squared y is second derivative. O halimbawa, ito ay third derivative. So 3y. Ganyan siya, di ba guys? Pag second derivative, ganito naman. Pinapalitan ko lang siya guys. Then 6y equals sa 0. Then factor out natin yung y.
factor out ko lang yung y, guys. Sana tayo? Yan. Is equal sa 0. Then, kapag nag-auxiliary na tayo guys, d is equal sa m. Pag nag-convert na tayo from d to m guys, yung y mawawala na siya. So, maganto na lang nun siya. Minus m cubed 4m squared. Yung d palitan ko lang ng m guys. Plus m plus 6. Yan. Huwag mo na susulat yung y nun guys. Kasi nag-auxiliary equation na tayo. Kinonvert na natin yung equation natin into auxiliary. So, gets, pag nagko-convert ka na ng letter M, guys, matik, mawawala na yung y dito. Kasi magdi-divide ka lang ng y dyan eh. Cancel, cancel. So, 0 divide y is 0 pa rin. So, kahit wag mo na pagkita sa solution mo itong ganito, yung pag-divide, okay lang. Basta pinalitan mo na ng yung d natin into m. So, m cubed minus 4m squared plus m plus 6 equals 0. Ito ang tinatawag nating cubic. Kapag cubic, guys, anong gagawin? Synthetic. So, paano natin to si synthetic, guys? Wait lang. Try ko palitan yung pentel pen. Wait lang, guys. Naglo-loading, ha. Murit na naman yung OneNote natin, yung notes. Nabaliw na naman. Eto eh, nakakatamad mag-video eh. Puro ganito eh. Loading na loading eh. Ito guys, ito yung tinatawag natin na AO and AN. Pag AO guys, yun yung constant. Sa last term na ulitin ko, last term yun. Kapag AN naman, yun yung leading term natin. So, AO or AN. So, depende sa turo ng teacher nyo or instructor kung ano letter, no? Pero pwede rin namang yun, P. Then, ito ay Q. Depende. Kung ito yung tinuro ng teacher mo, ganito yung susundan mo, guys. So, sundan na lang natin yung AO tsaka AN, no? Para goods. So, game. So, kapag AO yun yung last term, pag AN yun yung leading term. So, next tayo. Possible roots. Possible roots is may formula yun yung AO all over AN is equals sa yung AO yun yung ano yung multiple nito? Positive, negative 1, positive, negative 2, positive, negative 3. Saan galing yan? So, sa 1, meron siya multiple na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron siya 6. Dito naman sa 2, 2, 4, 6. So, meron siya 6. Dito sa 3, 3, 6. Sa 4, wala siyang 4, di ba? 4, 8, 12. Walang 6 doon. So, dito naman, 6. Pwede siya 6. 6, 12, 18, 24. 6, 12, 18. Oh, gets. Next naman sa common multiple for AN, which is 1 lang yan. So, positive, negative 1 lang yung multiple niya. So, next natin gagawin? Mag-synthetic lang tayo, guys. Sulat lang natin coefficient niya. 1, negative 4, 1, positive 6. Then dito, ano lalagay natin dito? Ano lalagay natin dito, guys? Ngayon, guys, sa part na to, yung chinekan ko, guys. Diyan, mag-iisip ka ng kahit anong number using this chart, guys. So, kapag naisip mo, yung AO natin is 1. Then, yung AN natin, naisip mo rin 1. So, matic 1 lang yun. Pag naisip mo naman yung 2, then 1. So, 2 yung gagamitin mo. Or, pwede negative 2 yung sa taas. Yung sa baba mo nun, yung positive 1. Gets, guys? O, pwede rin negative din to. So, magiging 2 nun yung lalagay mo dito. So, maghuhula ako ng kahit anong number. Let's say, yung ginamit ko sa AO. Focus lang tayo sa AO. Sa taas mo na is 2. Tapos, ginamit ko naman sa AN sa baba is what? Since positive, negative to, pwede siya negative 1. Nanghula lang ako, no, guys. Hinulaan ko lang yan. So, pwede tayong 1. Tapos, times mo lang dito. Synthetic yan, guys. So, pag-add mo lang, negative 6. Tapos, times mo siya dito, positive 12. Then, pag plus mo, 13. 13 times dito is negative 26. Ito ay positive 20. Ibig sabihin, kapag yung sagot mo, guys, hindi siya 0, ibig sabihin, hindi siya roots. So, dapat ma-obtain natin na yung remainder natin is 0. Ito yung remainder, no?
Ayan, na-wait lang men, naglo-loading. Ay, naglo-loading. Yan, ito yung remainder guys. Dapat yung remainder natin, always 0. Ulitin ko, always 0, no? Pag hindi siya 0, hindi siya roots. Ibig sabihin yung negative 2, hindi siya roots. So, wag natin gagamitin yung negative 2. Gets? So, burahin ko, no? Wait lang. Wait lang, guys. Naglo-loading talaga. Pag naglo-loading ganito, forward nyo na lang, no? Ayaw mabure. Nakakapanghina. Ayun. Di ko rin alam. Puro loading. Ayan. Gets? Kapag negative 2 yung ginamit natin, hindi siya roots. So, wag natin gagamitin yung negative 2. Wait lang guys, ba't puro loading? Hey. Wag na lang ako mag-iiba ng pentel pen guys. Isang color na lang gamitin natin, no? Wala naglo-loading eh. Ayan, di na ako magpapalit ng color ng So, ibig sabihin yung negative 2 is hindi siya roots. So, magpapalit naman tayo ng iisipin nating number. Ano yung pwede nating isipin number? Let's say, mag-iisip ako, no, guys. Wait lang, no. Na-explain ko itong maayos. Alam ko, marami nalilito dito eh. Oh, game. Isip ako sa AO muna, no? AO muna. Nung isipin ko number kaya, pipili ako dito sa taas. Let's say 3. Then yung pipiliin ko naman sa baba is positive 1. So, 3 yung gagamitin natin. Lalagay ko lang siya dito, 3. So, 1 times mo lang dito, 3. Pag plus mo, negative 1. Times mo dito, negative 3. Pag plus mo to is negative 2. Times mo naman siya dito is negative 6. So, 0 siya. Ibig sabihin, yung 0, guys, huwag niyong babox ha. Baka i-box nyo sa test paper nyo. Ibig sabihin, wait lang, yung 3 na hinulaan nating number from this, guys, from this is roots. This is a roots. The 3 is roots. So, M natin is 3. Yun yung isa nating roots. So, next, anong gagawin? Since ito ay M cube, ito, pag master nyo na sa task guys, di na ako magpapalit na pentel pen ha. Ito, M3. Pag master nyo na sa task, yung binibilog ko 3. Pag nag-synthetic ka, magiging tong M squared. Mababawasan lang siya guys, tas M2. Gets ba? So, pag sinulat ko yan, M squared minus M minus 2 equals sa 0 guys. Gets? So, factorable ba to guys? Any number na pag pinag-times mo, makukuha mo negative 2. So what? Negative 2 times 1. So, pag pinag-add ko ba to guys, makukuha kong sagot is what? Negative 1. So, tama. Pag pinag-times mo, makukuha mo to. Pag pinag-add mo naman sila, dapat ito yung makuha mo. So, ano yung factorable niya? M minus 2 and M plus 1. Gets? So, equate mo lang yan sa 0. So, M minus 2 equals to 0. M plus 1 equals to 0. M equals to 2. Lipat mo lang sa kabila guys ha. Baka malito pa kayo. Nililipat ko lang sa kabila. O, ano yung mga numbers natin? Ano yung mga roots natin? Tandaan nyo to. Wait lang. Tandaan nyo to ha. Tandaan nyo lang yan ha. Pero sa test paper nyo, huwag nyo bibilugan ha. Tandaan nyo lang. Tandaan nyo lang guys. Ito rin. So, ano sila? 3, 2, and negative 1. Dito na lang, no? M is equals sa 3, 2, and negative 1. So, gets? So, saan na tayo? So, anong case pala to, guys? Since distinct to, ibig sabihin mga whole number, negative fraction, pero pag repeated, may nauulit. Pag imaginary, merong letter I. So, ito ay distinct. So, ibig sabihin, this is a case number 1. So, tingnan natin yung case number 1 yan natin. So, ano ba yung case number 1? Yung pinakita ko kaninang formula. Ay, format pala. Ay, wag na natin hintayin. Wait lang guys, nagwa-white. Eto, scope of pen mo lang yan guys.
So, tandaan nyo na lang yung kinuhitan ko, guys. Sana yun. Wait lang, nagkukulay white. Kaya nakakatamad mag-record eh. Puro ganyan. Puro patalastas eh. Oh, dito na lang. Sulat ko na. Y is equal sa C1 e raised to mx plus C2. Oh, take mx plus C2 e raised to m2x plus C3. Ba't umabot tayo ng C3 since tatlo to 1, 2, 3 e raised to m3x. So, y is equal sa C1 e. Ano to? Umpisahan mo sa wait lang, pinakamababa. Halimbawa, pinakamababa natin nakuha ano siya, guys. It's negative x, di ba? Negative 1. So, negative 1 siya. Negative 1. Negative 1 siya. Ibig sabihin, negative 1. Pero huwag mo na nalagay yung negative 1. Matik na yan, di ba? So, plus C2e. Ano yung nakuha nating isa, guys? Is 2, di ba? 2 ba? Oo, tama. 2. Yung m natin nun, palitan mo lang ng 2. Tapos yung x natin, huwag mo kakalimutan. Plus C, 3e. Tapos yung 3. Yung m natin, palitan mo lang ng 3. Tapos yung x, copy-paste. Gets, guys? So, ito na yung final answer natin sa problem na yun, guys. Sa case 1. So, proceed tayo sagad sa number 2 para agad matapos. Puro loading kasi. Kaya nakatamad mag-video eh. So, 4m cube. Tama. So, auxiliary na natin agad since naka-D naman sila kagad. So, minus 3m plus 1 equals sa 0. So, ano na naman to, guys? Synthetic. So, ito yung tinatawag nating pag leading term is what? AN. Pag last term is yun yung AO. Yung last term, yun yung constant sa dulo. So, possible roots. Ito, possible roots is equal sa AO all over AN. So, what? Yung AO, yun yung multiple niya. Positive, negative 1. Ano yung multiple ng AN? Positive, negative 1, positive, negative 2, positive, negative 4. So, focus tayo sa AO muna over AN, di ba? Yung AO, pipili ako. Positive 1 ba or negative 1? Pipili ako. Let's say negative 1. Sa AN naman, pipili ako dito. Let's say positive 1 yung pinili ko. So, ibig sabihin, negative 1 yung magiging roots natin dito. Trial and error lang to, guys. So, sulat natin. 4. Sulat mo lang yung coefficient 4. Since dito ay negative 3m, wala siyang squared. Diba? Negative ay 4m cube plus 0 nun siya m squared, then minus 3m plus 1. So, yung 0 to, negative 3, then 1. So, bring down the 4. Times mo lang siya dito. Negative 4. Times mo naman siya dito. Positive 4. Oops, dandan lang. So, ito, pag-plus mo lang to, guys. Negative 3 plus 4 is 1. So, 1 times negative 1 is negative 1. Then, pag pinag-add mo to, 0. Guys, ibig sabihin, yung negative 1 is a roots. So, m is equal sa negative 1. Roots na natin to. Meron na tayong isang roots. Ito ay bababa lang natin. Pag binaba natin yan, guys, ano ba yung kanina, guys? Naka-cube, diba? Huwag na natin pakita sa taas. Puro loading, guys. Nakakabaliw. Wait lang, guys. Hintayin natin. Naglo-loading kasi. So, pag ganun, guys, pag naglo-loading, forward na lang, no? Ito ay magiging squared. Ito magiging m lang. Tapos ito ang constant. So, factorable ba to, guys? So, ito ay mahirap to i-factor. So, paano gagawin natin? Itong coefficient, i-times mo lang siya dito. M squared minus 4m plus 4 times 1.
4. Pag nag-times ka na siya dito, guys, matatanggal na yung coefficient na 4, no? Tingnan nyo, wala na yung 4 dito. Tinanggal na nun siya, guys. So, factorable na ba to? Factor of 4, ano, guys? Negative 2 times negative 2. Pag pinag-times natin yan, makukuha natin positive 4. Pag pinag-add naman to, makukuha is negative 4. So, gets? So, m minus 2 and then m minus 2, guys, equals sa 0. Since meron tayong pinag-times ng 4 dito, guys, tinimes natin siya dito using 4, di ba? So, ngayon, guys, is divide mo lang siya ng 4. Kung ano yung pinag-times mo, guys, di-divide mo lang siya, guys. So, m minus 2. 2 all over 4 is 1 half, di ba? So, m 2 all over 4 minus 1 half. Lowest term ko lang yun, guys, ha. So, equate mo lang sa 0. Yan, guys. Sa 0, f minus 1 half equals sa 0. Lipat mo sa kabila. Lipat. M equals 1 half. M equals sa 1 half. Oh, next. Tandaan na to. Negative 1. Isa. Nakaisa na tayo. Dalawa. Tatlo. So, isa, dalawa, tatlo. Gets. So, anong case number to, guys? So, ito ay case number 1 and 2. Bakit 1 and 2? Itong roots ay repeated. Ito naman ay distinct. So, case number 2. Y is equals to C1e raised to mx plus C2e raised to m2x, guys. C3e. Oh, pagmasdan nyo, guys, ito yung case number 1. So, since starting dito yung case number 2, C2e raised to m2x plus C3xe raised to m3x, guys. So, may formula tayo dito kanina, di ba? Yun yung pinakita ko sa unang-una, yung kulay orange. Tingnan nga natin. Ito. Ito, guys. So, wait lang, zoom ko. Dito, guys, makikita nyo is x pa lang. Pero pag nagdagdagan na yung roots, magpa-plus 1 ka na dito. 1, may 1 lang to, di ba? Magpa-plus 1 ka lang. So, squared na siya. Gets ba? Pero yung starting niya, guys, is wala muna siyang x. Then, magkakaroon ng x. Then, mag-add ka ng isa pang exponent doon sa x, guys. Gets? So, since yung roots natin, guys, is what? 3. Gets naman, no, guys? Nakakasunod. Oh, game. Y is equals sa C1e. Yung m natin, ano, unahin na natin yung negative 1, guys. Gets naman, negative x plus C2e raised to 1 half. Then x, yung m natin, palitan mo lang ng 1 half. Pero yung x, copy-paste lang. Plus C3x e. Yung m3 natin, palitan mo lang ng 1 half, then copy-paste the x. So, this will be the final answer for this problem. Or, pwede natin factor out. C2, oops. Wait lang, guys. Burahin ko lang. C2 plus C3x. Factor out lang natin yung 1 half x. So, this will be the final answer for this problem, guys. So, gets? So, proceed tayo sa ating next problem. Imaginary naman. Imaginary. So, hello, guys. So, game. So, proceed tayo sa ating number 3. So, if d is equals sa m, guys, auxiliary na natin agad. M squared plus 6m plus 13 equals sa 0. Yung y mawawala na yun pag nag-auxiliary na tayo. So, may factor ba tong 13? Pag pinag-times mo, makukuha mo 13. Tapos pag pinag-add mo, makukuha mo is 6. 13 tsaka 1 lang yan, diba? So, wala. Ibig sabihin yan, pag ganyan, guys, is gamitanan mo na siya ng all-time favorite formula, guys. The quadratic, guys. So, paano ginagamit yan? Yung a natin dito, matik yung coefficient niya 1. Yung b natin dito is positive 6. Yung c naman natin dito is the 13. So, ito yung format niya. Ax squared plus bx plus c. C is constant. Pag may kasama letter yung b natin, yun yung b.
Then, yung AX squared natin, yun yung A na may kasamang X squared. So, yun. Gets. So, substitute lang tayo. Negative 6 positive negative squared of B squared minus 4A. Then, C is 13 all over 2A. Yung A natin is 1, di ba? Substitute lang yun, guys, from the formula. 2 ay 36 minus 13 times 4, 52 all over 2. So, 36 minus 52, guys, ilan yun? 16. Negative 16 all over 2. Wherein negative 6 positive negative. Negative 6 ay 16 times mo lang siya ng negative 1. So, 2. Bakit ganito, guys? From the rules of radicals, guys. Pag pinag-times mo ito, magsasama lang yan. Negative 16, guys. So, pinakita ko lang na wherein yung imaginary, guys, is equal sa negative 1 square root of negative 1, guys. Ito yung tinatawag natin na imaginary. Wherein ito ay pwede natin i-convert into imaginary I. So, negative 6 square root nito is 4. Kaso may imaginary ka. So, yun, imaginary. So, separate mo lang yan, guys. Negative 6 all over 2. Positive negative 4i all over 2. Lowest term mo to, negative 3. Positive negative 2i. Wherein yung A natin dito, guys, negative 3, positive negative 2i. Yung A natin dito is A plus B. I, diba? May pinakita ko ang ganyang kaninang formula. A is equal to negative 3. B is equal to 2. Wherein B is always positive, guys. Wherein, pag imaginary, ano siyang case, guys? Case number 3. Y is equal to AX. Then C1, guys. Sine BX plus C2 cosine of BX. Gets? So, Y is equal to E. Ano yung A natin, guys? Negative 3. Tas X. C1 sine of BX. X. Ito yun, oh. Yung B, substitute mo lang yung B, guys. Ito. Plus C2 cosine of 2X. Gets, guys? Pinlog and play ko lang sa format. So, ito na yung final answer for this problem, guys. Gets? So, ito ay ang imaginary. Gets naman? Oo. Next tayo. Yung number na to, ayoko nang iangat. Magwa-white lang yung screen. So, wait lang. Ayun. Wait lang, ayaw tumubura, guys, oh. Ba't kaya ganito tong note ko? Alam ko na. D, 4, Y. Di na ako magbubura, guys, no? Para hindi na puputol yung discussion natin. D cube Y all over dx cube. So, third derivative yan, ah. So, pag ito, guys, ito ay equal sa what? D 4y, diba? Tas plus 2 d cube y plus d squared. Y is equal sa 0. Factor out mo lang lahat ng y dito, guys. D4 plus 2 d cube plus d squared is equal sa 0, diba, guys? Gets naman. Pag in-auxiliary na natin yan, oops. Wala to. Pag in-auxiliary na natin yan, d is equal sa m. Mawawala na yung y dito. M4, nakasunod pa ba, guys? Plus m squared equals sa 0. Ito ay pwedeng gamitanan ng synthetic division. Pero hindi tayo magsisynthetic dito. Factor out lang natin yung m squared. Since lahat sila ay may m squared, diba? Plus 1 equals sa 0. Ito ba ay factorable, guys? Yes, any number na pinag-multiply mo is 1. Then pag pinag-add mo naman is 2. Which is eto, guys, so pag pinag-times ko yan, makukuha ko 1. Pag pinag-add ko naman to, dapat makuha ko is 2. So, eto yan. So, the
At ano yung factor nito is 1, 1. M squared, M plus 1, and M plus 1 equals sa 0, guys. M squared equals sa 0, M plus 1 equals sa 0, M plus 1 equals sa 0. Pag in-square root ko to, guys, M, cancel, cancel. Yung 0 na to, guys, kasi since naka-square siya, 0, then 0. Since yung 0, wala namang positive, negative 0. Na negative 0, positive 0. Guys, wherein yung 0 is stable lang yan, which is 0, 0 pa rin. So, 0, 0. So, dalawang 0, 0 natin. Then, ito, lipat mo lang sa kabila, equals to negative 1. M equals to negative 1. Wherein, ito ay repeated. Since naulit to, naulit pa to, guys. So, ibig sabihin, ito ay repeated, guys. So, case number 2. So, y is equals to C1e raised to mx plus C2e raised to m2x plus C3e raised to m3x plus C4e raised to mx. Kahit wala na number tong M1, M2, M3 since magkakapre-prew lang naman yan eh. Kahit huwag nyo nalagyan, guys. Y is equals sa C1e. So, umpisa tayo sa 0. 0x, yung M palitan mo lang ng 0, 0, tas ito ay 1. 1 ay negative 1 pala. So, plus C2e raised to 0x. So, oops, may nakalimutan tayo, guys. Since starting siya, C1e raised to mx. So, mag-add ka lang ng x dito, di ba? So, may x siya dito. Gets? So, dito rin, ito ang starting ng negative 1. So, wala mo na siyang x dito. So, dito siya magkakaroon ng x. Gets ba, guys? So, plus C2e raised to negative x plus C4xe raised to negative x, guys. Gets? So, any number raised to 0 is 1. Ito ay 1. C1 plus C2x plus C3 e raised to negative x plus C4x e raised to negative x, guys. Gets? C1 plus C2x plus C3 plus C4x e raised to negative x, guys. So, this will be the final answer for this problem, guys. Gets nyo ba to kanina, guys? Ayoko palitan yung ballpen, guys. Maglo-loading lang kasi. So, since yung roots natin dito sa starting, guys, is 0, 0, diba? So, ibig sabihin yung starting niya dito, guys, na may kamukha siyang roots, which is 0. So, wala mo na siyang x dito. Ito yung pinaka-starting na 0. Tapos, pangalawa dito, 0 na naman. So, dito na siya magkakaroon ng x. Then, sa pangatlo, guys, wag mo siya lalagyan ng x squared dito, no? Wag mo gagawin yun. Kasi, ibang roots na to. Ibang roots na to, negative 1 na to. Dito siya nag-start from negative 1. Dito yung starting point niya. Dito pa lang siya magkakaroon ng x na additional. Yun yung continuation niya. Gets naman? So, I hope na gets. So, try pa natin. Isa pa sample. Wait lang, guys. Pumipili lang ako. So, d plus 3d squared plus 3d plus 1. Y is equals to 0. So, auxiliary na natin to, guys. Gawin na natin siyang m. 3m squared plus 3m plus 1 equals to 0. Since ito ay cubic, guys, so, anong gagawin natin, guys? Mag-guess lang tayo. Ito yung tinatawag nating ano, guys, AN. AO. So, possible roots. Ito yung possible roots. Ano to? AO all over AN, guys. This is an O. So, ano yung multiple ng 1? Positive, negative 1 lang. Ano yung multiple ng N? Positive, negative 1 also din. Since may coefficient na 1 yan, ito naman ay 1 lang din. I hope na gets, guys. So, game. Our guess roots, guys, is what? Sa akin, pipili ako. Para sa akin, yung AO na pipiliin ko, guys, is ano? Negative 1. Then yung AN na pipiliin ko, guys, is positive 1. So, wherein the roots is what? Negative 1. Ito yung guess roots ko. Yun yung negative 1. Yan yung gusto kong
ilagay na trial and error ko. So, sulat lang yung coefficient. Proceed tayo sa synthetic. 1, 3, 3, and then 1, guys. Gets? So, this will be bring down. Times mo siya dito. Pag plus mo, guys, ilan to, guys? 2. Tapos ito, negative 2. Pag plus mo, magiging 1. Then 1 times negative 1, negative 1. So, 0 siya, guys. Nag-0. Ibig sabihin, yung nulaan nating roots na negative 1 is a roots niya. Tama yung roots natin, guys. Wherein 1, 2, 1 na lang yung natira. Ito ay magiging m squared. Ito ay positive 2m. Ito ay constant of 1, 0, guys. Ito ba ay factorable, guys? Any number na pinag-times mo is 1. Pag pinag-add mo is 2. Yes, meron siya, guys. Equals sa 0, guys. So, m plus 1 equals sa 0. M plus 1 equals sa 0. Lipat mo yung 1. Lipat mo m equals negative 1. M equals sa negative 1, guys. Gets pa ba, guys? Wait lang. Ayaw bumaba. Ayaw bumaba, guys. Isang problem na lang. Ayaw pang bumaba. Ano kasing guess roots natin kanina? Negative 1, di ba, guys? Negative 1 at saka, ano? Oops. Yung kanina na hinulaan natin, m equals to negative 1. Isa na to. Pangalawa ito, negative 1 din. Pangatlo ito, negative 1 din. So, puro negative 1, guys. Ibig sabihin yan, ito ay repeated. So, y is equals sa y is equals sa 1. C1 e raised to mx plus C2 x e raised to mx. Since tatlo sila, m, dagdag pa tayo ng isa. Wherein yung x natin dito, madadagdagan siya ng 1. Di ba? 1 lang yan. So, mag-add ka lang ng 1. So, is x squared to e raised to mx. So, puro negative 1 lang yan, guys. Yung m palta ko lang na negative 1, yung m palta ko lang negative 1, yung m palta ko lang negative 1, then the x will be copy-paste lang, guys. So, gets naman, no? Oops. So, this will be the final answer for this problem. Or, pwede mong i-factor out yung e raised to negative x. So, pwede rin to, guys. Depende sa trip mo. So, that's all, guys. Thank you for watching. See you. Good luck. Goodbye. And God bless. So, hello, guys. Additional problem lang tayo. Wherein sa problem na to, mayroon tayong mga initial condition, guys. Gets? So, game proceed na tayo kagad, guys. So, d squared. So, factor out ko na kagad yung y, guys, no? Y is equals to 0. Then, auxiliary na natin agad. Ito ay di naman factorable. So, anong gagawin natin dito, guys? Quadratic formula na tayo. Wherein a is 1, b is equal to negative 6, c is equal sa 25. So, using the formula, guys. So, negative b, negative 6, positive negative squared of b squared minus 4a, c is 25 all over 2a. A is 1, guys. So, 6 positive negative of 36. Pag in-square ko to, positive 36 minus 100 is negative 64 all over 2. Wherein 6 positive negative square root of negative, wala na to negative, times lang natin negative 1. This will be is the imaginary, guys. So, 6 positive negative. Square root of 64, guys, is what? 8. To ay 8i all over 2. Or 3 positive negative 4i, guys. Yung a natin dito, 3. Yung b natin is always positive 4. Wherein this is a case number 3. So, using the formula, guys, y is equals to ax 3x c1 sine of 4x plus c2 cosine of b. Ano yung b natin? 4 lang, di ba, guys?
So, this is the general solution, guys. So, kaso mayroon tayong initial condition ng mga values wherein y of 0 is equals to negative 3, y prime of 0 is equals to negative 1. Yung lahat na nasa loob ng parenthesis, guys, is considered as x values. Kasi from f of x equals to y, x, then the value is y. So, y natin, negative 3 and negative 1. So, first, ito muna yung hanapin muna natin. When x equals 0, y is equals to negative 3. Wait. Wait lang, guys. Reloading. Gets naman, guys. Pag may mga initial conditions, so substitute lang tayo dito. Ayun, game. So, initial condition when x equals 0, y is equals to negative 3. So, yung y, palitan mo lang ng negative 3. Yung e, 0 na yung x, c1, sine of 4 times 0 is 0 lang, di ba? Lahat ng x, palitan na 0. c2, cosine of 0. Sine of 0 is 0 pa rin, di ba, guys? So, ito ay 1 na lang. Ito ay 0 na. Ito ay C2 na lang. Since cosine 0 is 1. So, negative 3 is equals to what? C2, guys. Gets? So, next. Wait lang, guys. Nag-color white. Yung screen natin. So, game, guys. So, anong yung initial condition natin? When x is 0, y prime is negative 1. So, kunin yung first derivative niya. X is 0, y prime is negative 1, guys. Kunin lang yung first derivative nito. Paano? Using product rule u dv plus v du. Ito ang u. Ito ang v. Y prime u e raised to 3x. Yung dv natin, guys, derivative nito, guys, is 4c1 cosine 3x, diba? Ay, cosine 4x pala. Sorry. Gets, guys? Plus C2. Ito, guys. Derivative lang nito, guys, is what? Negative 4 C2 sine of 4x. Yan, diba, guys? Gets naman, guys, no? Difficulties pa yun, guys. Negative 4 C2 sine of 4x, guys. Gets, guys? Plus, note, guys, meron tayong value ng C2, guys, which is negative 3. Mamaya, lagay natin, guys. Plus, ito yung U natin. Ito yung dV. Plus V. Yung V natin is copy-paste lang. Yung V natin is what? C1 sine of 4x yun, diba, guys? Minus C2 muna ilagay natin, guys. C2 cosine of 4x lang, diba? Tas u dv plus v, ito yung v. Then yung du natin, Yung du natin, derivative ng u. Ito yung u natin, di ba? E raised to 3x. Derivative niyan is what? 3e raised to 3x. Gets? So, lahat ng C2, palitan lang natin ng negative 3. So, ito ay palitan natin ng negative 3. Ito din ay palitan natin ng negative 3. Gets naman? Y prime e raised to x natin, guys, pala. Sorry. Dito na lang natin palitan.
So, yung x natin guys is what? 0 to. 0. Tapos ito rin is 0. Ito rin guys, 0 ko lang to. Ito rin, lahat ng x, palta lang natin ng 0 guys. Kasi nasa initial condition natin yun when x is equals to 0 and first derivative is negative 1. Ito. So, yung first derivative natin, gawin lang natin tong negative 1. Gets? So, negative 1 is equals sa any number raised to 0 is 1. So, wala na yun kwenta guys. 1 lang yun eh. So, cosine 4 times 0 guys is 0 pa rin. So, ibig sabihin, cosine 0 is equals sa ilan yun guys? 1, di ba? 4, C, 1, tas ito yung cosine 0. Minus negative 4 times negative 3 is positive 12. Kaso 4 times 0 is 0 pa rin. So, sine of 0 guys is 0. So, multiply lang sa 0 yan, di ba guys? Gets pa ba guys? Gets? So, plus tayo ng C1 sine of 0 guys. Ilan yung sine of 0? Is 0 na to. Ito naman ay negative times negative 3 is positive 3. Cosine of 0 is 1. So, I hope na susundan guys, negative 1. So, ito ay what? 0 na to, di ba guys? So, 8. Before 3. Asan yun? Ito, past negative times negative 3 is positive 3. Kaso cosine 0, 4 is 1 lang to. 3 times 1 is what? 3. 3, ito yung 3. Wait lang, ayaw mabura. Kaso guys, meron kang x dito, lahat ng x palta natin ng 0, di ba? Any number raised to 0 is 1. So, may 3 ka pa dito. So, 3. 4 plus 9 C1. So, lipat sa kabila. Negative 1 minus... wait, lipat ko lang sa kabila, no? Negative 9. This is a what? C2. Wait lang guys. Negative 3. Ito yun, di ba? So, positive. Wait lang guys. Nalito guys. Kukulay white kasi. Tinamad mag-video eh. Ito. Ito ay what? UDB plus VDU yun, di ba? So, plus to. Plus din to, guys. So, we're in. Ito ay sine of 0, guys. Wala na to. So, wala na siyang kwenta niyan. Ito rin. So, natira na lang, guys, is what? Negative 3. Cosine of 0 is 1. So, negative 3 times 1 is negative 3. This is a negative 3, guys. Kaso may 3 ka pa dito. So, any number raised to 0, guys, is 1. So, may 3 ka dito. 3. So, negative 3. So, negative 9 lang to, guys. Nagulo tayo, guys. Nagulo. Sign lang naman yun, guys. Negative 1. Tapos, lipat ko sa pagkabila. Magiging positive 9. Equals sa 4C1. Divide ko lang to ng 4. 4. So, 8 divide 4 equals sa C1. C1 is equals sa 2. So, I hope guys nasundan nyo kanina nandito guys. Nagawa ko lang to negative tsaka to
positive pala yun sa original equation since UDV plus VDU yun, di ba? So, yun U natin guys, yun yung e raised to 3x. Yung dV natin, yun yung may C1. Ito yung dV natin. Nagawa ko lang to negative kanina. Pero positive pala dapat. Namalik mata ako, kala ko negative to. So, gets naman guys. So, okay, proceed tayo. Yung C1 natin is what? Is 2. Yung C2 naman natin is what? Negative 3. So, next. From the general equation, guys, ito. Copyain ko lang, no, guys. (3x) ba yun? Ay, 4x. So, plug and play na lang siya, guys. Y is equals to 3x. Yung C1 natin is 2 sine of 4x. Yung C2 natin is negative 3 cosine of 4x, guys. Palitan ko lang ng value yung mga to, guys. Gets naman, guys. So, I hope, guys, na-gets yung ganong klase. Medyo nagkalito lang kanina sa sign. So, at least nabawi naman, guys. So, gets naman, guys. I hope na gets, guys. So, that's all, guys. Sorry, medyo magulo yung video. That's all. Thank you and goodbye.